ating sinasabi that all the promises of God are yes and amen. Pangako ni Lord yun, no? Pag pangako ni Lord, panghawakan mo yan. Hindi yan bibitawan ni Lord. Sabi nga ng Biblia, that heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So, sa pagpapatuloy natin sa atin pong pagtalakay patungkol sa the Holy Spirit and the Bible, so last Sunday ang ating tinignan is the Holy Spirit is the inspirer, no? So, ang focus nung nakaraang turo is the so-called the Holy Spirit inspires the people, no? Yung sabi natin mga secretaries or amanuenses, nung na sila yung nagsusulat ko ano dinidictate ng Holy Spirit, no? At dito natin makita na ang salita ng Lord ay inspired ng Holy Spirit of God. So, parati tayong babalik doon sa mga bagay-bagay, mga kapatid, kasi ang Biblia ay marami ng translations, no? At sa mga translation, hindi naman talaga nakukuha yung exact meaning of the original, kaya lamang may mga synonyms na word na ipinapalit nila upang sa ganun ay maunawaan natin ano ang ibig sabihin. Tulad na lamang noong word na it is finished. So sa atin, pag atin binasa yun, it is finished, tapos na, no? Nagawa na. Pero when you go to the Greek word which was being used, tetelestai, so dun pala doon may underlying truth na may tatlong katotohanang naroroon doon pag ginamit ang word na it is finished. Ano yon? Sa business transactions, sa military transaction, at yung victory. So ano yun? Ibig sabihin, ang kasalanan natin is fully paid, no? Binayaran ng husto, walang labis, walang kulang in the business transactions. In the so-called military, ano yun? Tayo naman ay nagtagumpay because ipinanalo na ng Panginoon ang laban natin. Kaya sabi ng Biblia that we are more than conquerors in Christ Jesus. At yung judiciary or sa court, ibig sabihin, ipinanalo na ng Panginoon yung kaso natin na kamatayan, at yung kamatayan na was being paid in the cross of Calvary. Kaya yung tatlo na yun is totally transacted, kaya ikaw ay pinalaya ng Panginoon. Pero pag titignan mo ngayon, it is finished, hindi mo maunawaan kung ano yung naroroon sa ilalim ng mga salita na yun. Kaya mainam na kung saan, pag tayo nagbabasa ng Biblia is, meron tayong other translation. Or, ngayon naman ay okay na ang ating pong mga gadget or Google. So, you go, tingnan natin yung mga sabihin natin ginamit na word doon. So, ano na ngayon ang pag-aaral ngayon, hindi na lang mga pastors and bishop na meron kang cabinet na naroroon yung exhaustive concordance, commentaries. Ngayon, open na. Ang kailangan na lang natin ay maging masipag tayo sa pag-aaral. So, if the Word of God ay inspired of the Holy Spirit, at doon sa Genesis, and God's breathed from His nostril the breath of life, so the same Holy Spirit ang sumasa atin. The same Holy Spirit that rose Jesus from the dead, the same Holy Spirit na meron ang mga disciples and the apostles, is the same Holy Spirit na nananahan sa iyo at sa akin. So, ang nagiging problema lang is how, no? Paano natin ina-allow the Holy Spirit to move and manifest sa ating pong buhay. Walang hindi yung Holy Spirit na nasa sayo, iba yung Holy Spirit na nagbuhay kay Kristo mula sa mga matay. No, it's the same power. The problem is that ikaw, tayo ngayon, paano natin ini-yield ang ating sarili sa Holy Spirit na siya ay makakilos sa ating buhay. So, yun ang doon, do the same. So, kaya sabi doon, I can do all things through Christ. But, you can do such thing if Christ strengthens you. Ano ibig sabihin? You allow the Spirit of Christ na ikaw ay hawakan, ikaw ay i-move, ikaw ay hubugin. Kasi minsan, yun yung matigas ang ulo
Nasabi na, forgive, forgive. Hindi po, Lord, talagang yung kanyang ginawa sa akin talagang yun ang ayaw na ayaw kong gawin sa akin. So, ibig sabihin, the power of forgiveness ay hindi nagkakaroon ng katotohanan o evidence sa buhay natin because tayo yung nagsosurpress sa Kanya. Kaya dito may kita natin sa ating tatalakayan ngayon is the inspiration by the Spirit of God. No? So, makikita natin dito na hindi lamang ang Biblia ay isinulat ng mga tao, kundi sila ay inspired. Sila, ang Holy Spirit ang nagbigay sa kanila kung ano ang isusulat nila. The Holy Bible and the Spirit of God is something like this. If you picture the fire, halimbawa meron kang furnace dyan, or you picture the fire, so pag tinignan mo yun, you can identify it's a fire. Wala, no doubt. No? But you cannot feel the heat of the fire doon sa picture. Tama ba? Ganon din ang salita ng Lord. Kaya yung Holy Spirit ay naroroon. Pag binasa mo yung the Logos, yes, makikita mo. Naroroon, makikita mo yung sinasabi ng Panginoon. But the power, the energy that emanates doon sa salita ng Panginoon, hindi mo ngayon nakakamtan. Why? Because the Holy Spirit of God ay hindi mo nare-recognize sa buhay mo as you read the Bible. So therefore, kung ang Biblia ay kakaiba sa lahat ng aklat, kasi kakaiba talaga Kasi yung mga gumawa ng mga libro, patay na di ba? At wala naman sila pinangako na inspired nung author, na siya mabubuhay muli at ikaw ay tuturuan, for example, medical science or ano pa mga books yan, or geometry na kinaayawan natin, mga trigonometry, yan ang mga ayaw natin, mga algebra, Kaya yung mga gumawa noon, nasa sa'yo, na i-explain sa'yo. Tama ba? Kaso walang ganun. Only the Bible ay merong ganung katatangian that the Holy Spirit is continuously inspiring His Word and inspiring you to understand the Word of God. Kaya mahalaga talaga yun. Ano bang gusto mo? Picture lang noong furnace? Or you want the heat of the furnace be felt ng bawat isa sa atin? And that is the Holy Spirit of God. Now, sabi nga when discussing the inspiration of the Bible, we immediately touch one of the most controversial question of the ages. Kung maaalala ninyo, si Satan, nung sinabihan ni Lord, from the very beginning, ito na ang atake ng kaaway sa salita ng Lord. Ano ang sinabi niya kay Adam and Eve? You can eat every fruit of the garden, di ba? Every fruit of the trees in the garden, maliban sa isa. Doon sa isa, meron siya sinabi, at sabi doon, don't eat it, because once you eat it, you will surely die. Now, the word die doon, there is an underlying truth na naroon, na sabi doon, in dying, you will die. So, double dead ang nangyayari doon. Ano yung first? Sabi the discussion of dying or death ay sa physical, it is the cessation of life. Pag nawala na tayo ng hininga, doon tayo ay tinatawag na patay na. Pero sa ilalim at sa likod ng kawalang hininga, merong naghihiwalay. Kaya sa Biblia, sinasabi ko, ang definition of death is separation. Yung katawan na iwan dun sa lupa, yung ating kaluluwa naghiwalay. Now, paano nangyari yon? Kasi nung sumuway si Adan at si Eva, umabot pa ng 930 years bago niya naranasan yung physical death. So, ibig sabihin, sabi dun, once you eat it, you will surely die. So, the remiss, of the word, ibig sabihin, may nangyari na agad-agad doon sa panahon na yun nang kinain nila ang bunga ng pagkakaalam ng masama at mabuti. At yun ang tinatawag nating spiritual death. Kaya sila ay nahiwalay sa Diyos, even the Garden of Eden being designed by God for them,
na doon sila mamumuhay, wala na sila po problemahin pa just to keep the garden na maayos. Pero that very day, ang sabi doon, and God, ano yun? Pinalaya si Adan at si Eva sa Garden of Eden. Another word, the word divorce. And God divorced Adam and Eve. So, ibig sabihin, pag ginagamit ang word na divorce, merong isang intimate relationship between God and men. At sa pagkakataon na yun, sila ngayon ay naghiwalay. At sa pagkakahiwalay nila ngayon, the sustaining life na nagmumula sa Diyos, yung physical body can be sustained noong mga kinakain, kasi noon pa walang pollution, kaya umabot talaga ng ganung kahaba. Pero at the end of the journey pa rin, may kamatayan pa rin silang tatanggapin because they transgressed, they disobeyed the commandments of the Lord. Then this is the atake. No? Ang sabi doon, don't eat it because once you eat it, you will surely die. At kung titingnan natin, nung dumating ngayon yung serpent, inspired, no? Nag-i-inspired din pala itong Satanas, no? Nagkakaroon din ng inspirasyon. And inspired yung serpent, no? Tandaan ninyo ha, Satanas, hindi siya directly nag-ano kay Adan at kay Eva. Pumili siya ng isang matalinong beast, no? Created being ng Panginoon sa kahugisan ng o kaanyuan ng serpent. Then this serpent ay inspired ng kaaway. Ano ang sabi doon? Dali nyo ang language ng kaaway. Totoo ba na sinabi ng Diyos, no, na na kayo ay mamamatay once you eat it? Then ano sabi nung Lucifer? Indeed God said that once you eat it, you will surely die? So sabi naman ni Eva, oo, sinabi ng Lord yan. Nihipuin nga namin eh. Alam niyo, sa talaga, sa testimony ng dun nasisilo ang mga tao may added kasi, hindi siya verbatim. Nag-add ng wag daw naming hipuin. No? So, ang sabi ni kaaway, so from the very beginning, gusto ko makita ninyo, no, you will not surely die. Kita niyo yon? Hindi okay lang, no, na hindi ka magpatawad kasi siya naman talaga ang may kasalanan. Okay lang na yun, natikisin mo siya kasi siya naman talaga ang Di ba? So maraming. Nangyayari ba sa buhay natin yun na maraming suggestion ng kaaway? Yes. Sabi nga doon, we cannot forbid the birds to fly over our head. But you can forbid the birds to construct a nest in our head. So anong ibig sabihin nun? Pwede nating i-reject ang mungkahi ng kaaway. Andyan yan, no? Andyan yan. Naglipa na yan dyan. So, we should learn how to reject. We should learn how to discern ano ang salita ng Lord, ano ang hindi. Ito nga kasi ang malaki pang problema. Salita na nga ni Lord, ginagamit pa ng kaaway. Di ba? Basahin niyo yung temptation of Christ. Ano sabi doon? No? If you are the Son of God, kung ikaw ang anak ng Diyos, kasi indeed I am, gawin mo ang turn this stone to bread. Di ba? Ang dami, alam mo sa totoo lang, yung talaga ni Satanas kapag hindi tayo magiging maingat, we receive it as truth. Turn this stone to bread. Ano ang sabi ng Panginoon? It is written. Then, sumunod, ginamit naman ulit ni Satanas. It is written. If you jump off yourself, and that God will send forth His angels para saluhin ka at hindi masugatan ng iyong talampakan. Ginamit din niya. Kaya lang, yun? Hindi sa tamang kaparaanan. See? Now, ito rin yung isang nakita ko. I forgot the name of that controversial person na nag-comment, no? When it comes to the so-called
LGBT community. Napanood ko yung it is a public knowledge ni Boy Abonda. So, kina-question niya kasi yung pamamaraan nung tao. Pamamaraan. Which is, I agree. No? Ang truth kasi, yes, it is painful and hurtful, but nasa pagdadala rin ng message. Pero ang gusto ko lang makita doon, ang sabi niya, the word is, para sa akin, hindi tama yon, no? Kasi tayo ay merong, sabi natin, freedom or whatsoever, na ito kasi yung buhay niya na meron siya eh. But the question is that, kung ang magiging katuwiran natin, kung ano yung pananaw lang natin, at ano yung ating understanding in the situations, asa na ang tinatawag na moral compass or the so-called authority na dapat sinasubject natin ng ating sarili. Di ba? Dapat meron tayo nun. Hindi pwede yung ano yun. Kumbaga sa kung ano ang naano ng puso mo, ano yun? Hindi yun. Kung anong nasa puso mo, sundin mo. No? Ay, delikado yun. Because the Bible declares that heart is so deceitful. So, dapat talaga yung puso natin ginagwardyahan natin. Paano natin gagwardyahan yan? Ang sabi sa Biblia is, yung isa daw binata para maiwasan niya yung magkasala sa harapan ng Diyos, ano yun, isinasa puso niya ang salita ng Lord. Kasi pag nandito sa puso yan at may dumating na thought life, na i-screen, no? Nakikita. Now, this is it. Yes, totoo naman. We need to love, no? Lalo na kung anak naman natin yan, mamahalin talaga natin yun. But you should ipapakita mo sa kanya ang tamang landasin because whatever acceptance without the moral compass or without the standard of the Bible, it will end saan? Sa kapahamakan. Yun, mga kapatid. And that is the reason why God is saying, kasi mas alam ni Lord ang journey of distractions. The road of destruction. At alam ni Lord ang road of prosperity and blissful life. So, yun yung mga bagay. Sa ating kapanahunan, mga kapatid, napakadami. At pag hindi natin sasangsalain, ang mga napapanood natin, ibinibigay na thought life, magiging delikado tayo dyan. Kaya we will go back to the inspiration by the Holy Spirit, the Word of God. See? Ganun talaga itong diablo na to no? Mas magaling pang gumamit ng salita ng Lord. Mas marami pang memory verse. No? Kaya lamang, used in a twisted way. Now, tingnan pa natin. Kaya sabi doon, tandaan nyo, from the very beginning na yan, you will not surely die. Pero ang dapat nating makita doon, they died. Namatay sila. Spiritual death, followed by the physical death. At sabi dito, ang mga scholars, mga kapatid, agree, that the Holy Spirit, did not merely use the biblical writers as secretary, to whom he dictated the scripture. So sabi nga natin, ini-inspired ng Holy Spirit. Hindi daw ito merely parang ganun lang. Ang mga taong ito is truly dedicated. Ang mga taong ito truly love God and they were moved by the Holy Spirit of God at kung ano yung kanilang isusulat. He used living human minds and guided their thoughts according to His divine purposes. Kaya napakahalaga, dalawang bagay po kasi ang makikita natin, the Word of God and the oral traditions. Dapat magkasama po yun. Noong ibinigay ng Panginoon ang Ten Commandments kay Moses din ibinigay yung oral. Para bang ganito, mag-sacrifice ka sa Lord. So, ang question, paano mo gagawin yun? Sa ating batas ay merong ganun din. Pag nagsampa ka ng bill at naging ito ay
pinirmahan na ng presidente, magiging batas na yun. Within 30 days, meron kasing pagpapublish yun eh. No? So pag wala, magiging batas na yun. Kaya lang, yung batas na yun, yung IRR or yung tinatawag nating, ano yung IRR? Kung paano mo siya gagawin. Paano mo ipapalaganap yung batas na yun, mahalaga yun. I forgot the ng IRR. Yun. Kasi siya yung pamantayan paano mo gagawin. No? Instructions. Paano mo gagawin yung isang bagay na yun. So naroon yun. The same din, kapag binasa mo ngayon, yung salita ng Lord, no? Sabihin, and babasahin nyo dun si Cain at si Abel, di ba? At sabi doon, dumating na appointed time, and they offered to the Lord. Doon naman kasi, wala ka nang makikita paano ginawa yung pag-o-offer. Kaya doon pumapasok yung oral traditions na sinabi kay Moses, ipinas daw niya yan doon sa mga tao. Doon nangyari na ang word na Yud-Heh-Vav-Heh, the true name of God, ay nawala na. Why? Because of the sacredness and holiness of the word of God, hindi nila masabi. Hindi nila mai-author because of so much holiness na kanilang inilagay doon. Kaya may kita nyo ngayon is Yud-Heh-Vav-Heh. Ano? Ano yon? Yud, Hey, H, then Vav-Heh. Na nilagyan ngayon ng vowel para masalita natin at masalita nila. Doon pumasok yung word na Yahweh. Pero in reality, the oral tradition, nag-vanish na yun. Hindi na alam kung paano i-pronounce yung word na yun. Because of sacredness and holiness of that name. Now, dito, ganun din mga kapatid. No? So, sa divine purpose ng Panginoon, ibinibigay. Para sa atin din yan eh. Halimbawa, just for the sake of discussions, kinanbi ka ngayon ng Lord ng, sabihin natin ng forgiveness, for example, forgiveness. So, you have to say sorry to that person. Ngayon, sinabi, nalaman mo. But kung paano mo ngayon gagawin ang mga bagay na ito, if we are so sensitive with the Holy Spirit of God, binibigyan niya ng instructions, how are you going to do such thing? Diba? Kasi maraming sabihin natin obstacle. When we're going to do the Word of God, maraming obstacle kasi. Minsan pride, ego sa atin. Oy, sorry parang ganun na lang. Pero the so-called yung how God wants it na gawin natin, minsan hindi na natin na gagawa. Now, so in 2 Timothy chapter 3 verse 16, maliwanag ang sinasabi doon. The Word of God, all is Scripture are inspired. Sa other translation, which is much more accurate, all Scripture are God's breath. So, ibig sabihin, buhay. May buhay yang salita na yan na binabasa mo. So, magbibigay yan ng buhay sa bawat sa atin. Ano yun? God's breath, ito'y magagamit natin for doctrines. Tamang doktrina. At ano yun? Will rebuke us. Sasawayin tayo sa mali nating ginagawa dahil alam ni Lord, the end of the rope ng mga bagay na ginagawa natin hindi tama is distraction. At sinasabi rin doon, ano yun? He will lead you in the path of righteousness. Because God knows if you walk in the path of righteousness, nasa dulo nun ang buhay. No? Kaya ang gusto ng Panginoon, ano yun? Tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Now, sa ating pagtalakay ito mga kapatid, gusto ko lang bigyan ng diin na yung Biblia natin merong kapangyarihang naririyan. Na minsan neglected natin, hindi na natin binabasa, hindi na natin
ang tawag dito, kinukonsulta sa buhay natin. So wag. Kaya natin pinag-aaralan dito, ayun pala, may libro pala ako sa bahay na inspired ng Holy Spirit of God. Pero nung tiningnan mo, kapal na. Kapal na ng alikabok. No? Pwede nang tamnan ng kamote. Diba? Wag. Yun ang reason kung bakit natin tinitingnan ito, because that is so precious. In-inspired yan ng Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? The third person in the Godhead. So, ibig sabihin, you are reading the Word of God. Sabi dito, when we speak of the total or plenary, no? Pag sinabi mong plenary, ito yung kabuuan na naroroon. Okay. Inspiration of the Bible. We mean that all of the Bible, not just some part of it, are inspired. Ibig sabihin, ulitin ko ha, magkaiba ang Word of God at sa inspired Word of God or the Biblia. Yung Word of God, definitely per se, yung lumabas sa bibig ng Diyos. Tama ba? Yun ang Word of God. Pero ang Biblia, hindi lang naman kasi ganun eh. Ang Biblia ay merong mga kasaysayan ng mga tao na namuhay doon. So, itinalayoon na in-inspired ng Holy Spirit for us to be inspired also at masalamin natin ang buhay natin ayon sa salita ng Panginoon. Kaya nagiging, kumbaga sa guide siya. Ano sabi sa Psalms 119? 109? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kung susuriin mo yon, pag ikaw daw ay lumalakad ng may liwanag, hindi ka may stumble, hindi ka madarapa. Sinabi rin ng Panginoon yan eh. No? Na kapag ikaw lumalakad sa dilim, ikaw ay madadapa. Hindi mo kasi kita ang iyong dinaraanan. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba binibigay sa ating meaning nito? That people living in this planet Earth, anuman ang kalalagayan mo, wealthy ka man, poor ka man, kapag wala kang moral compass of God or wala kang salita ng Lord sa buhay mo, madarapat madarapa ka. So, ano yun? Mapapasok. Kaya ang daming pumasok sa pagyaman sa madaling kaparaanan eh. Di ba? Nagpa-deliver ng mali-maleta. Kasi ang problema kasi doon, wala na yung tinatawag na moral compass. Kasi ang nag-ano sa kanya ay yung kanyang pagmamahal sa salapi. Na sinasabi rin ng Biblia that for the love of money is the root of all evil. See? Ngayon sa kapanahon na natin ngayon, it is a public knowledge na kapag ikaw ang nagsumbong, ikaw ang iimbestigahan. Paano ba yun? Paano yung sinusumbong ko? Hindi pa dapat sila ang mag-imbestiga para kung ano yung totoo yung aking allegation? Bakit ako ang iimbestigahan nyo? Diba? Whether ako man ay X o ako man ay hindi yun ang mahalaga. Walang kinalaman ng state of being ko. Ang malaking kinalaman ko doon is, totoo ba yung sinasabi ko at mapapatunayan mo lang yan pag ipapatawag mo yung mga taong aking isinasangkot. Siya yung sangkot eh. So, bakit ako ang iimbestigahan? See? That is irrelevant. Ngayon, ang tanong, bakit ganun ang nagiging takbo ng mundo natin? The same pa rin. Ang sabi doon is, for the love of money. Kaya huwag niyong mamahalin ang pera. Pera gamitin natin yan sa tamang kaparaanan. Diba? Sabi nga money is a good servant. Good servant ng money. No? Now, dito, if the Word of God ay inspired with the Holy Spirit of God who is God Himself, so therefore, very precious ang salita ng Lord o ang Bible
para sa bawat isa sa atin because the Holy Bible ay nabuo yan. Intention niyan is for the humanity. Tama ba? Para hindi tayo mapariwara. Ang sabi dito, the Bible is called holy because it is that infallible. The word infallible, ibig sabihin, no errors. Walang pagkakamali. Now, ang word dito, ang tinutukoy dito is the original, no? Kasi hindi yung translation yung original, no? Manuscript ng Biblia ay infallible. Ang word doon na ginamit is theohutos, no? Hutos, yung word na P-N-E-U, no? Huma, no? Okay? Theophetus, ibig sabihin, it is God's breath. Hininga ng Diyos. That is the product of the Holy Spirit. Saan natin makikita yung God's breath? Go back to the Garden of Eden. Tapos na yung tao complete. Andun na yung kanyang system. Ang kailangan na lang is ma-activate siya. And God's breathed from His nostril the breath of life. So therefore, if the Word of God is God's breath, so it is so necessary, it is so vital, it is so important for the people of God to embrace and read and understand the Word of God because it brings life sa bawat isa sa atin. Sa palagay niyo po ba, marami ng mga Kristiyano ngayon hindi nagbabasa ng Biblia? Kaya simpleng istorya lang, mali-mali na. Diba? Kaya nung nagturo, ang pumatay, no? Kay Abel, ang pumatay ay si Abel. Nabaligtad na, no? Sabihin, no? Nagkagulo na. Kahit magturo ka dito, at mababasa po natin na si Cain ay pinatay ni Abel. Amen po ba? Sagutan naman yung kongregasyon. Amen. Ay hindi pala ganun. Di ba? Ang pumatay kay Abel, si Cain. Di ba? Okay. Ang sabi po dito, ano yun? Theohutos. Theohutos. Ibig sabihin, God's breath out. Okay. Many people say, I think the Word of God is in the Bible, but I don't believe that all of the Bible is the Word of God. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya magkaiba yung inspired and the Word of God per se. Kasi yung Word of God, makikita naman natin directly. Mababasa mo naman yan. No? But in the Bible, the story of Abraham, Isaac, and Jacob, Noah, kinote din ni Jesus yan di ba? Pag kinukot ng Panginoon, so ibig sabihin, hindi siya tales. Hindi siya istorya lang. Talagang nangyari sa tinatawag nating human history. Nung sinabi niya in the time of Noah, kinote ng Panginoon, the coming of the Son of Man is like in the time of Noah. The sign of the so-called, the Messiah is the so-called, kinote niya, si Jonah. So nakikita niyo yung mga bagay na yun. So hindi siya gawa-gawa lang. Kundi siya ay isang katotohanang nangyari at kinote mismo ng Panginoon. Sa palagay niyo si Lord magkukot siya ng fairy tales? Nasasabi niya, I can show you the world. Hindi. Pero kung babasahin niyo po ang Book of Revelation, wow! Napakaganda ng inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Andun yung city of God na bababa. Diyan ang pinakasentro kasi is Jerusalem. At doon, maglalabas-masok tayo doon. Andun naman, makikita nyo na doon yung tree of life na nag-vanish doon sa Garden of Eden. Naroroon. Then you will see the street of gold. And there is a river flowing from the throne of God. In-out tayo doon. Pero ang isang maganda sinabi doon, no unclean person will enter
in that city. Bakit? Merong angels kasi sa bawat gates. Sa 12 gates, merong angels na may flaming sword. Kaya pag nagpumilit ka, tostado ka. Di ba nakita nyo rin yung sa Garden of Eden, nilagyan ng Panginoon ng cherubim with flaming sword, yung tree of life, para hindi makalapit ang tao. See? Ang ganda kasi ng pangako ng Lord na yun. And that city is also, yan yung inaantay din ni Abraham if you are going to read. Abraham is looking for the city whose builder is God. So wala na po doon yung status na ginagawa ng mundong ito. All the redeemed of the Lord ay naroroon. See? At tayo ay naka white garments representing purity and righteousness. Pero may may sports din dun. Diyan. Oh. Kasi city kasi yun eh. You are hindi corny and Lord. Kompleto yun. If I'm not mistaken, that is a 10-story, pinaliwanag sa atin doon. Cube kasi yun eh, cube. So, bawat level, kanya-kanya ang doon. We are living as if we are living as an ordinary people na naroroon. Everything. Marami na rin mga dogs doon, marahil. If you read the Bible, no? Marami doon, marami activities doon. Okay. So, do you believe in plenary inspiration of the Bible? If the inspiration is complete, it must be plenary. Doon, ibig sabihin, pinagkasunduan, andun lahat ng agreement sa mga bagay na yun. So, the next question is, do you believe in the plenary Belbart inspiration? I do. Ang sabi niya dito, ang tinatanong kasi dito, ang nagsasalita dito ay yung isang scholar na kung saan si Dr. B.H. Carroll. Okay. Founder of the largest theological seminary of the world, Southwestern Baptist Theological Seminary of Fort Worth, Texas. Okay, ito yung kanyang sinabi, no? I do for the simple reason that the words are mere signs or ideas. Pag binasa mo kasi, alam nyo ba ang word is a picture word? Pag sinabi kong horse, anong nasa mind nyo? Siyempre horse. Hindi si Jack ang nasa isip mo. Horse. Pag sinabi mong red apple, so nasa mind mo, hindi green, red. So, ang word is a sign. Meron itong sign and ideas na ibinibigay sa atin. Okay. Sabi dito, for example, the reason that the words are mere sign or ideas and I don't know how to get at the idea except through the words. So, maunawaan mo lang yung isang bagay, idea, or signs sa pamamagitan din ng salita. For example, an apple. So, paano maunawa ng apple? So, dinidescribe din doon. No? Merong tawag dito ang description. Importante kasi yung description para ma-picture mo yung mga bagay na naroroon. Di ba? So, kaya ang word talaga is a picture word. At ganyan ang mga Hebrew people, kaya makita nyo yung paleo, Hebrew words, drawing, kala mo makikita nyo drawing, di ba? May tao na ganun. Kasi yung ideas and words ay naroroon. Okay. So, ibig sabihin, ang isang bagay, kapag binasa mo ang Biblia, naroroon din yung kaunawa at mauunawaan mo rin yun kung ano yung sinasabi. Halimbawa dito, take the word of Jesus, he say, not one jot or title of the law shall ever fail. Wala daw na ni isang jot. Kasi sa atin, sa English, kasi, jot, ibig sabihin, tuldok o kuwit o whatsoever. Sa Hebrew language, hindi. Malaki ang isang kuwit na ganyan na yud, may ibig sabihin yun. No? Kaya sabi dito,
The jot is the smallest letter in the Hebrew alphabet and the title, a small turn of projection of the Hebrew letter. Kaya nung sinabi dito na wala ni isa man no jot sa salita niya ang hindi lilipas. Sabi doon, ang salita ng Lord kailanman ay hindi lilipas until it will be fulfilled. Kaya doon yung makikita na mismo sinasabi dito na ang salita ng Lord ay naroroon at ipinahayag niya kung ano yung kanyang naisin. Alam niyo po ba, if you read the Bible from Genesis to Revelation, simple lang naman ang sinasabi dyan. Paradise lost, paradise regained. And in the middle, yun yung kaparaanan paano na-regain yung paradise lost. Kaya makikita mo doon sa Book of Revelation, ando na yung paradise regained, ando na yung trees of life, ando na yung city of God, ando na yung people of God. But in between, maraming istorya at nangyari sa kasaysayan ng tao. Pero kung bibigyan mo na summary, yun lang ang summary noon. But the love of God is right there para yung mga nawala, nahiwalay sa Diyos, maibalik niya dito. At ang tagapamagitan para maibalik ang tao, si Kristo. Kaya si Kristo may sabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, therefore, kung walang title ni Jot ang hindi matutupad, so we can rely ang salita ng Diyos o ang Biblia na dapat natin pahalagahan sa buhay natin. Okay? At sabi nga dito, hindi mawawalan ng saysay. Everything. Whatever is written cannot be broken if it is a theoiutos. Kung ito ay God's breath, wala daw po ni isa man na hindi matutupad. Lahat yan ay matutupad. Okay. Even Jesus, as I said a while ago, he quoted, sa Old Testament, yung pangyayari kay Noah, Jonah, Adam and Eve, and even the Sodom and Gomorrah. Diba? So, kahit pagtitira mo nagsasalita si Jesus, ibig sabihin nangyari yun. Yun ay nangyari mismo, gaano pa man ang sabihin ng mundong ito na hindi nangyari yun, but the word of Jesus will not pass away. Yun ang nangyari. Inspiration by the Holy Spirit does not refer to the many English translation, as I said sa inyo, kundi sa original language. Now, it is good na magkaroon tayo ng maraming translation. Lalo na ngayon, kagaya ko meron akong sa computer ng the Bible. Kasi doon yun ang kagandahan kasi ngayon eh. Hindi kagaya kasi noon pa di ba kita niyo mga ang daming cabinet at daming mga books, di ba? Pag may pag-aaralan ka, kukunin mo ito. Kaya minsan akala mo tali-talino mo kasi ang daming mga books na naandun sa table mo, no? Hindi naman nababasa, no? Reference kasi ang importance kasi doon reference, no? Hindi mo naman pwede basahin ng exhaustive concordance ang kasi puro lang naman 'yon. Pero ang kagandahan ngayon, once you click it, you can go. Then, diyan ang dami ng translations diyan na makikita mo. Ang kagandahan na nire-repair mo, pumupunta sa other translation para mas maging widen yung iyong understanding doon sa ginamit doon. Kasi kung pupunta ka naman sa Hebrew, hindi naman tayo ganun sa Hebrew. Kung pupunta tayo sa Greek, hindi naman tayo ganun. But, the translation, hindi naman yan lalayo doon sa mismong gustong tumbukin. Diba? Hindi ko lang alam kung ano ang nangyari, bakit doon sa Garden of Eden, ang kinain ni Adan at ni Eva ay mansanas. Kasi pag binasa mo yun, walang ganun. Ang sabi doon, bunga ng pagkakaalam ng masama at mabuti. Pero ang alam ng sangkatauhan, yun, kinain ni Adan at ni Eva, yung mansanas. At tanong ko sa iyo, pula o green? Diba? Kasi bunga ng pagkakaalam ng masama at mabuti ang kinain nila. Hindi ko alam kung ano hitsura nun.
Pero ang sinabi doon, bunga eh. So galing doon sa puno na yon. Diba? So, itetik na lang natin yun na bunga ng pagkakaalam ng masama at mabuti. Hindi natin pwede sabihin durian yun. Hindi mo rin pwede sabihin na saging. See? Pero hindi ko lang alam saan nanggaling ba't mansanas. Kaya yung iPhone di ba yung iPhone, yung pinakalogo ng iPhone yung mansanas na kinagatan? Ano sa palagay nyo yung signal nun? What is the remes or the sud? Kasi yung kinagat doon, inilagay doon sa tangkay, kaya akala mo naging dahon, di ba? Assignment nyo yan. So, ano nakikita mo doon? Kasi yung craving. Yan ang ano doon. Kasi nung kinagat nila yung craving. Di ba? You will not surely die. No, hindi ka hihikahusin sa budget kasi yun, mura lang naman ito, 'di ba? Kaya dami nag-a-aspire ng iPhone, which is maganda naman talaga when it comes to the system and security, no? Kaya ganun talaga ang doon. Kasi yung logo importante kasi yun kung ano message doon You want this, knowing the good and evil. You will be like God. Kaya makita niyo yung status, di ba? Ewan ko ba yung mundo na ito, pati ako naguguluhan din Ang daming Pero iba rin naman talaga yung yung tinatawag natin branded. Kasi yung brand kasi is yun Kaya sila nagkaroon ng brand because of subok na yung produkto. Subok na kasi. Yun ang nagpapamahal kasi dun Yung quality at subok na. Okay. Pero naalala ko tuloy yung doon. Naalala niyo yung bangko noon? Bangko Pilipino? Subok na matibay. Subok na matatag. Ayun, na bankrupt. Diba? Kaya di lahat ng subok ha? Okay. Huwag natin susubukan. Pero ang alam ko, na pwede natin subok na matibay, subok na matatag, yung salita ni Lord. Yun. Di ba? Kaya yun, naalala ko pa yung commercial doon nakasandal pa sa pader yun yung di ba? Sa Philippines, Hindi nabot yun, nakasandal pa ganun, subok na matibay, subok na matatag. Isang pader, abutan mo yan, hindi pa kayo buhay? Alam nyo, wala sinungaling pupunta sa Naabutan mo yan? Ayan, naabutan namin yun, di ba? Yan. Okay, for example, sabi dito, the Greek word for baptism has no English equivalent. So yung word of baptism ay walang English equivalent. Okay. So it came to be the English word. The Holy Spirit has seen it that the Bible is not a dead book but a living vehicle to Him to use as He wishes. So malalaman mo na lang yun sa tinatawag na cultural background and cultural traditions. Kung paano nila ginagawa yung mga bagay na yun. Okay. Not only is the Bible inspired but it's also authoritative. So, ito yung sinasabi natin, pag wala Biblia, there's no such moral compass ang humanity. And what authority the Bible has? Anong tawag doon sa authority ng Biblia? Gracious authority. Thank you. Ibig sabihin, the authority of truth. No? When we say the Bible is authoritative, we mean that it is God's binding revelations to us. We submit it because it has come from God. Dapat lang, di ba? Because we were created in the image of God. Suppose we ask, what is the source of our religious knowledge? Kung may tinanong, ano bang knowledge ninyo? The answer is the Bible. Okay. It is the authoritative for us. Doon natin makikita. Naalala nyo si Jesus nung tinanong? In what authority ginagawa mo ang mga bagay na yan? Yung sabi ni Lord is, sasabihin ko yan, sasagutin ko yan. Pero sagutin nyo muna itong tanong ko. Yung ba pagbabautismo ni
Juan Bautista ay mula sa Diyos o mula sa tao? Kaya doon natin may kita na, alam nyo, ang Word of God, mga kapatid, heaven and earth will pass away. The moral putrefactions o pagbulok o decayment ng morality ng tao, hindi magbabago ang stand ng Panginoon. Kung hindi tayo susunod sa salita ng Panginoon, sa ating, kakulangan yun sa atin. Tayo ang talo, ika nga. But if the Word of God ay magiging pangunahin sa buhay natin, kasi ito'y subok na matibay, subok na matatag, at yung pangako ng Panginoon na to have life and have it more abundantly, mangyayari sa ating buhay. Okay, so doon lang po tayo magtatapos sa ating pagtalakay sa mga bagay na ito. Ang gusto ko lang i-inculcate sa inyo pong puso is the Bible is inspired, God's breath. Ibig sabihin, ito ay nagdudulot ng buhay sa bawat isa sa atin. Broken relationship, broken being, no? Maraming pangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Maraming testimony at marami na nagpatotoo na sila'y binago ng Lord, tayo'y binago ng Lord, yung kanilang kalalagayan noon, sila ay isinalba ng Panginoon at ngayon sila'y naglilingkod sa Panginoon. God is good.